Mr. Cesar, totoo po bang hindi ninyo tunay na anak ang top-notcher sa medisina na si Miss Lynn De Castro? Tanong ng reporter habang sumusunod sa lalaki, papasok ng hotel. Ngumiti si Cesar, kalmado at confident na sumagot sa harap ng kamera. Hindi ko man siya tunay na anak, pero mahal na mahal ko siya at ipinagmamalaki ko siya habang buhay. For me, she's the daughter that everyone's love. Pagkasabi niya noon, dumiretso ang lalaki sa loob ng hotel ballroom. Punong-puno ng ilaw, tao at musika ang paligid. Lahat ay nandoon para sa ampo ng mag-asawang Isabela at Cesar. Sa gitna ng stage, nandoon ang dalaga. Naka-white gown, simple pero eleganteng tingnan. Nakasmile siya habang pinapalakpakan ng mga bisita at proud na proud ang lahat sa kanya. Lumaki si Isabela kay Len, bit-bit ang isang box. "You deserve this, anak." Binuksan niya at inilabas ang diamond necklace. Isinuot niya ito kay Len habang nakangiti. "You're such a beautiful angel. I'm so proud of you." "Mommy, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko maaabot to. Pangako, magiging magaling akong doktor. Hindi ko kayo bibiguin." Ngumiti si Isabela at sabay yakap sa anak. "I know, anak. You already made us proud." Sa gilid, si Cesar ay tahimik lang na nakatingin sa kanila. Parang kahapon lang nang una niyang makita si Len, isang batang 10 taong gulang sa bahay ampunan. Mahiyain pero matalino. Nakaupo sa sahig habang nilalaro ang sirang manika. "She looks special," ang nasabi ni Isabela noon kay Cesar. At doon nagsimula ang lahat. Inampo nila si Len, dinala sa mansyon at binigyan ng bagong buhay. Simula noon, araw-araw niyang naramdaman kung gaano siya kamahal ng mag-asawa. Tinuruan siyang maging matatag, marunong tumanaw ng utang loob at magmahal ng totoo. Ngayong 30 years old na siya, tapos na sa medisina at handa nang magsimula sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ladies and gentlemen, let's welcome our new doctor and the top-notcher ng kanyang batch na tinitingala ng lahat, Dr. Len De Castro. Nagpalakpakan ng lahat, kanya-kanyang media sa pagkuha ng litrato sa dalaga. Tumayo si Len at ngumiti sa mga tao. Naramdaman niya ang saya dahil sa labis na suporta sa kanya ng mga magulang niya. Kaagad na nagbigay ng speech si Len para sa kanyang mga magulang at nagpasalamat siya sa lahat ng bisita. Matapos ang makapagbagdamdami na mensahe ni Len para sa lahat, tinawag siya ng kanyang ina. "Len, anak, come, let's have a toast." Nakangiting wika ni Isabela. Masaya ang lahat para kay Len at maya-maya pa'y dumating ang fiancé na si Mig Salvador, ang sweetheart lover niya mula noong high school. Disente ang postura, naka-black suit at may dalang bouquet of red tulips. Kaagad niyang hinalikan sa pisngi si Len, sabay abot ng bulaklak. "I'm really sorry, babe. I didn't mean to be late. May inasikaso pa kasi ako na business meeting. Congratulations to you." Malambing na wika ni Mix kay Len. "It's okay, naiintindihan ko naman. Ang mahalaga, nakarating ka." Wika ni Len at matamis na gumiti sa nobyo. Kaagad na pinagkaguluhan ng mga reporters at media si Len at Mix. Kinuhaan sila ng mga larawan sa iba't ibang anggulo. Ngunit minuto lang ang lumipas, natigilan ang lahat ng may isang babaeng biglang pumasok sa ballroom. Hindi ito imbitado at hindi kilala ng karamihan. Ang kanyang aura ay kakaiba. Mahaba ang buhok, maamo ang muka at malaanghel ang aura. Naka-red dress siya. Simple lang ngunit lutang ang ganda at kaakit-akit ang postura. Napukaw nito ang atensyon ng lahat. "Sino kaya siya?" tanong ng isa sa mga bisita. Habang papalapit ang estrangherang babae, mas lalong lumalakas ang bulungan. At kaagad naman itong nilapitan nina Isabela at Cesar. "Excuse me, miss? Mukhang mali ka ata na napasukang event." Magalang, ngunit may pag-aalinlangan na sambit ni Isabela. Ngunit laking gulat ng lahat nang biglang niyakap ng babae si Isabela. At kita sa mga mata nito ang tila ba pangungulila. "Mommy, ako to, si Cassie, ang anak ninyo." Nagulat ang lahat sa sinabi ng nagpakilalang Cassie, lalo na sina Cesar at Isabela. Isang linggo nang nakalipas.
Ngunit nag-a-adjust pa rin si Len para kay Cassie. Simula nang dumating ito sa kanilang bahay, ay wala na itong ginawa kundi ipamukha sa kanya na ampun lang siya. Len, pwede bang itimpla mo ako ng juice? Pasensya ka na Cassie, may ginagawa kasi ako eh. Marami naman tayong maids, sa kanila ka nalang mag-utos. Laking gulat ng dalaga nang bigla nalang inagaw sa kanya ni Cassie ang libro niya at pinunit yon. Oops, sorry, hindi ko sinasadya. May pangiinsultong wika ni Cassie. Cassie, bakit mo pinunit yung libro ko? Regalo sa akin yun ni Dad. Inis na tanong ni Len at agad niyang kinuha ang kanyang napunit na libro. Ngunit biglang inapakan ni Cassie ang kanyang kamay. Kaagad tumayo si Len at hinarap si Cassie. Aray, kanina ka pa Cassie. Ano bang problema mo sa akin? Bakit mo ako inapakan? Wala naman akong ginagawa sa iyong masama. Nagtitimping wika ni Len at hinawakan niyang babae sa braso para pigilan itong umalis. Tinatanong mo pa talaga kung anong problema ko? Ikaw, Len, epal ka sa buhay ko. Lahat ng meron ka, dapat sa akin lang. Dapat mawala ka sa pamilyang to. Wika ni Cassie at sinampal pa nito si Len. Alam mo, sumusobra ka na. Galit na sigaw ni Len at sinampal nito si Cassie na siya namang nasaksihan ng kanilang mga magulang. Len, bakit mo sinampal ang kapatid mo? Gulat na tanong ni Isabela sa anak. Kaagad naman na nagpaawa si Cassie at humawak ito sa braso ng kanilang ina. Mami, ako po yung may kasalanan kaya huwag ka pong magalit kay Len. Aksidente ko kasi napunit ang libro niya. Gusto ko lang naman sanang hiramin kasi curious ako sa binabasa niya pero pinagdamutan niya ako. Ang sabi niya, bigay raw yun ni Daddy sa kanya kaya ayaw niyang ipahawak sa iba. Sinubukan kong hiramin sa kanya kaya napunit ko. Sorry talaga. Pagsisinungaling ni Cassie at umiyak pa ito na tila ba inapis siya ni Len. Anong sinasabi mo Cassie? Huwag kang gumawa ng kwento. Mom, hindi po yun ang nangyari. Inuutusan niya akong ipagtimpla ko siya ng juice. Pero sinabi ko sa kanya na sa maids na lang siya makisuyo dahil may ginagawa ako. Nagalit siya dahil hindi ko siya sinunod. Kaya pinunit niya ang libro ko at inapakan pa niya ang kamay ko. Kaya ako siya sinampal kasi siyang nauna. Pagtatanggol ni Len sa kanyang sarili. Girls, huwag naman kayong magtalo pa. Pareho kayong mahalaga sa amin. Kaya sana naman, magkasundo kayo. Ayoko nakikita na nagkakaganyan kayo. Ikaw, Len, pahiramin mo ng mga gamit mo si Cassie. Ituring mo siyang kapatid mo. At ikaw naman, Cassie, sana naman, mahalin at tratuhin mong kadugo si Len. Kayong dalawa ay mga anak namin at wala kaming kinakampihan sa inyong dalawa. Kaya sana, hindi na ito mauulit. Wika ni Isabela sa dalawa. Tama ang mami ninyo. Please, magkasundo naman kayo para sa amin. Alam kong hirap pa kayong mag-adjust para sa isa't isa. Pero sana, huwag naman kayong magsakitan. Mahalin ninyong isa't isa, gaya ng pagmamahal namin sa inyo. Dagdag pa ni Cesar. Napabuntong hininga naman si Len at agad na kumalma. Sorry po, hindi na mauulit. Kasi, pasensya ka na rin kung nasaktan kita. Pagpapakumbaba ni Len. I'm really sorry too. Hindi ko sinasadya. Wika naman ni Cassie. Niyakap nito si Len, pero palihim itong umirap. At pagharap sa kanilang mga magulang, ay ngumiti ito. Natuwa naman ang mag-asawa sa pag-aakalang magkakasundo na ang dalawa nilang anak. Matapos ang araw na yon, sinubukan nila na makipag-close kay Cassie. Kaya naman, niregaluhan niya ito ng bracelet na pareho ng kanya. Gift ko for you, Cassie. Gusto ko na magkasundo tayo para kina Mom at Dad. Wika na Len sabay abot ng regalo niya kay Cassie. Sure, gusto ko rin naman na maging masaya sila Mommy and Daddy. Sisters? Sambit ni Len sabay lahad ng kanyang kamay. Tinanggap naman iyon ni Cassie at natuwa ang mag-asawa na makitang magkasundo na ang dalawa. Buong akala ni Len ay sincere si Cassie sa kanilang usapan. Kaya naman lahat ng meron siya ay binibilhan niya rin si Cassie. Isang araw, nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa isang ospital na magsasagawa ng charity event. Kaagad niyayan ni Len si Cassie pero agad naman itong tumanggi. Sayang, gusto ko sanang makabanding ka at makasama ka dun sa event. Dismayadong wika ni Len.
Sorry, may gagawin kasi ako that day eh. May pupuntahan ako. Ganun ba? Sige, next time na lang. Tugon ni Len at bumalik na siya sa kanyang kwarto. Pagdating ng mismong araw ng charity event, kaagad na nagpaalam si Len sa kanilang mga magulang. Hala, today ba yun? Sayang naman at hindi ka makakasama sa family dinner natin. Wika ni Isabela at nagtaka naman si Len. Family dinner? Oo anak, nag-iya kasi itong kapatid mo na magkaroon tayo ng bonding sa family. Kasi, hindi mo ba nabanggit kay Len? Paliwanag ni Cesar sabay baling kay Cassie. Napakamot naman sa kanyang batok si Cassie. Sorry po, hindi ko nasabi kay Len. Masyado po kasi siyang busy. Kaya sa tuwing mag-a-attempt po ako na abisuhan siya, nahihiya po kung istorbohin siya. Pero pwede naman pong sumama si Len sa atin sa susunod na bonding natin. Mukhang hindi kasi siya makakasama today eh. Paliwanag ni Cassie at umakto pa ito na nakokonsensya. Ngumiti naman si Len. Walang problema sa akin. Hindi rin talaga ako sasama kasi nakapagsabi na ako sa event coordinator na darating ako. Siguro next time na lang. Enjoy po kayo. Tugon ni Len. So, paano ba yan? Tara na po, Mami, Daddy. Excited na wika ni Cassie at peking ngumiti kay Len. Bye, honey. Wika ni Isabela sabay halik sa pisngi ng anak. Nagpaalam naman si Len sa mga ito at maya-maya pa'y dumating ang sundo niya na si Mix at sakto naman na kaaalis lang ng pamilya ng kanyang fiancé. Babe, kanina ka pa ba naghihintay? Wika ni Mix pagkababa nito sa kanyang Mercedes na sasakyan. Hindi naman, kakalabas ko lang din. Sayang, hindi mo naabutan sila, Mama. Traffic kasi eh. Anyways, nandiyan bang sister mo? Ipakilala mo naman ako. Saglit ko lang kasi siyang nakausap last time. You know, gusto kong makilala ang mga mahalaga sa'yo. Wika ni Megs. Wala si Cassie eh. Kasama siya nila, Mom. Meron silang family dinner. Di ako nakasama kasi nakapangako na ako sa event coordinator. Dapat inuna mo yung family mo. May next time pa naman. Tsaka, naiintindihan naman nila. Nga pala, sasama ka ba sa akin o ihahatid mo lang ako? Saglit na natahimik si Megs bago ito sumagot. Naku babe, hindi ako makakasama sa'yo kasi may aasikasuhin pa ako. Ihahatid na lang kita, pero hindi ko maipapangako na masusundo kita. You know, masyadong busy mapapangasawa mo. Wika ni Megs, tumangulang sa Len. Sanay na siya sa kanyang fiancé. Palagi itong busy at madalas ay hindi siya nabibigyan ng oras. Pero naiintindihan iyon ni Len dahil alam niya na ginagawa lang yun ni Megs para sa future nilang dalawa. Pagdating sa charity event, kaagad na pinagkaguluhan ng mga media si Len. Mabilis naman na nagpaalam si Megs at hindi na ito bumaba sa kanyang sasakyan. Pagpasok sa loob ng event hall, isang matipunong lalaki ang nakabunggo ni Len. Sorry, wika ni Len. Psst, harang-harang ka kasi. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya. Paghingi ng pasensya ni Len pero hindi siya pinansin ng lalaki at nagmamadali itong umalis. Napailing-iling na lang si Len at kaagad naman siyang sinalubong ng event coordinator. Maraming mga bata ang nakasalumuhan ni Len at labis na saya ang kanyang naramdaman. Naging matagumpay ang charity event at dahil sa dami na ginawa sa charity ay pagod na pagod siya. Ngunit imbes na makapagpahinga sa kanyang silid, laking gulat nila nang makita niyang inililipat ang kanyang mga gamit sa isa sa mga guest room. Ano pong ginagawa ninyo? Bakit ninyo inalis ang mga gamit ko sa kwarto ko? Nagtatakang tanong ni Len sa mga katulong. Ako nagpapalipat ng mga gamit mo. Gusto ko kasi dito sa room mo. May reklamo ka? Sarkastikong wika ni Cassie na siyang ikinagulat ni Len. Pero Cassie, kwarto ko kasi to. Sana sinabihan mo muna ako bago mo pinaalis ang mga gamit ko. Sino ka ba para sabihin ko? Tatapatin na kita, Len. Dapat lumugar ka kasi ampun ka lang. Nanlaki ang mga mata ni Len at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Anong sabi mo? Ang sabi ko, know your place. Ampun? Hindi pa rin makapaniwala si Len na pumayag ang kanyang mga magulang na ilipat ang kanyang mga gamit sa isang guest room. Dismayadong nagkukwento ang dalaga sa kanyang fiancé.
It's been a week, babe. Kalimutan mo ng issue tungkol sa paglipat mo ng kwarto. Hindi naman big deal yun, di ba? Tsaka, sister mo naman si Cassie. Intindihin mo na lang. Also, she's the legitimate daughter. Anong laban mo sa kanya, di ba? Wika ni Megs at napakunot noon naman sila sa mga binitawang salita ng kanyang fiancé. Bakit parang pumapabor ka kay Cassie? Nagkukwento ako sa'yo ng sama ako ng loob, pero parang wala lang sa'yo. Malungkot na wika ni Len. Nilalawakan ko lang ang pangunawa ko, babe. Huwag ka na magtampo sa mga magulang mo. Isipin mo na lang, ginawa mo yun para sa kanila. That for Cassie. Paliwanag ni Megs. Napabuntong hininga na lang si Len. Hindi na lang siya nakipagtalo pa kay Megs. Sa halip ay itinuon na lang niya sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Sa paglipas ng mga araw, naramdaman ni Len at tila ba dumidistansya sa kanya si Cassie. Kaya naman, hinayaan na lang niya ito. Pero kasabay nito, tila ba dumistansya din sa kanya ang kanilang mga magulang. Napuno ng kalungkutan ang puso ni Len. Hindi rin niya masabihan ng sama ng loob ang kanyang boyfriend dahil lagi itong abala sa trabaho. Isang araw, para libangin ang kanyang sarili, nagtungo sa isang park si Len. Habang nagmumuni-muni, nakita niya si Megs na papasok sa isang restaurant malapit sa park. Kaagad na sinundan ito ni Len at sa kanyang pagmamadali, nakabunggo niyang isang lalaki na may hawak na kape at naibuhos iyon sa polo ng binata. Bulag ka ba? Sarkastikong tanong ng lalaki kay Len at magkasalubong ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. Kaagad naman na kinuha ni Len ang kanyang panyo sa bag at tarantang pinunasan ang natapong kape sa polo ng lalaking nakabunggo niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Hinahabol kasi ako. Wika ni Len. Clumsy. Next time, tumingin ka sa dinaraanan mo. Aroganteng sambit nito at agad na umalis. Napakayabang naman nun. Bulong pa ni Len at agad na pumasok sa loob ng restaurant. Agad niyang hinanap si Mig sa loob. At agad naman niya itong nakita na may kasamang ibang babae. Bumilis ang tibok ng puso ni Len at nakaramdam siya ng selos. Nagdalawang isip pa siya na lapitan ng mga ito. Ngunit kalaunan ay pinuntahan niya ang boyfriend. Mix, anong ginagawa mo dito? At sino tong kasama mo? Tanong ni Len sabay turo sa babaeng nakatalikod at pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Agad namang tumayo ang babae at nakangiti itong bumati kay Len. Hi Len! Uwi ka ng babae. Cassie? Yeah, ako nga. Gulat na gulat ka yata. Tanong ni Cassie at ngumiti pa ito sa kanya na tila ba nang-iinis. Bakit kayo magkasama? Ang sabi mo sa akin, Migs, may business meetings ka. Bakit si Cassie ang kasama mo? Dire-diretsong tanong ni Len. Maupo ka muna, babe. Nagkataon lang na nandito si Cassie. Hinihintay ko kasi yung new business partner. Tapos nakita ko si Cassie dito. Kaya nakipagkwentuhan muna ako sa kanya while waiting. Paliwanag ni Megs. Really? Nasaan na yung ka-meeting mo? Taas kilay na tanong ni Len. Sis, relax. Hindi ko aagawin sa iyong fiancé mo. O siya, dito na ako, Megs. Next time na lang tayo magkwentuhan. Mukhang galit ang fiancé mo eh. Bye! Mapang-asar na sambit ni Cassie at sinagi pa nito si Len bago tuluyang umalis. Babe, nagsiselos ka ba? Nagkataon lang talaga. Walang ibang meaning yun. Depensa ni Megs nang tingin siya ng masama ni Len. Hindi naman na nakasagot pa si Len dahil dumating na ang ka-meeting ni Megs. Nang makaalis ang kausap ng kanyang mapapangasawa, ay tumayo na rin si Len. Babe, wait. Sabay na tayong umuwi. Ihahatid na kita. Wika ni Megs. Hindi naman kumibo si Len dahil naiinis pa rin siya dahil sa kanyang nakita. Habang nasa biyahe, ay tahimik lang si Len. Kaya naman nagtanong na sa kanya si Megs. Kanina ka pa tahimik dyan. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin oh. Galit ka pa rin. Tama ba ako? Nakakatampo lang kasi. Buti pa sa iba may oras kang makipagkwentuhan. Pero sa tuwing ako yung kasama mo, parang palagi ka nagmamadali. Pero kanina nung nakita ko kayo ni Cassie na nagkwekwentuhan, ang saya-saya mo at hindi mo papaalis ang tingin mo sa kanya. Tapatin mo nga ako, Megs. May gusto ka ba kay Cassie? Walang pag-aalinlang ang nasambit ni Len sa mapapangasawa. What? Anong klaseng tanong yan? Siyempre wala.
Huwag mo nga bigyan ng mali siyang nakita mo. Wika ni Megs at sa puntong yon ay nataasan niya ng boses si Len kaya naman nanahimik na lang ang dalaga. Pagdating sa kanilang bahay, hindi na hinintay nila na pagbuksan siya ni Megs ng pinto ng kotse. Kusa siyang bumaba at dire-diretsong pumasok sa kanilang bahay nang hindi man lang nagpapaalam kay Megs. Nakita yun ni Cassie at palihim itong napangiti. Nang makasalubong ni Len si Cassie, ay hinawakan siya nito sa kanyang braso. Matalim siya nitong tiningnan at saka ito bumulong sa kanya. Kukunin ko ang lahat ng para sa akin at lahat na nagmamahal sa'yo. Unti-unti kang iiwan. Bulong ni Cassie at tumawa pa ito. Nagulat naman si Len sa kanyang narinig at doon na siya mas lalong nagduda kay Cassie. Abala ang lahat para sa kaarawan ni Cassie. Samantala sa sulok ay tahimik lang si Len. Iniisip pa rin niya si Megs dahil isang linggo na siya nitong hindi pinapansin. Nagsimula yun ang awayin niya ito tungkol kay Cassie. Akala ni Len ay susuyuin siya ni Megs gaya ng lagi nitong ginagawa kapag nag-aaway sila. Pero ngayon ay walang paramdam sa kanya ang kanyang boyfriend. Hindi naman ang ulit si Len kay Megs dahil kilala niya ang kanyang boyfriend. Ayaw nito na ginugulo siya. Habang nakaupo at nakamasid lang sa paligid ng isang 5-star hotel kung saan ginanap ang kaarawan ni Cassie, nakita nila ng kanyang boyfriend. Masayang tumayo sila at akmang lalapitan niya si Megs. Pero nilampasan lang siya nito at agad na bumati sa birthday celebrant na si Cassie. Sabay abot ng red tulips at white box sa dalaga. Napatulala nilang sila. Lalo na nang buksan ni Cassie ang regalo ni Megs sa kanya. Isa yung diamond necklace na agad nagustuhan ng babae. Doon na napaisip si Len at nakaramdam ng galit dahil ni minsan hindi siya niregaluhan ng ganoon ni Megs. Gusto man niyang komprontahin si Megs, ngunit pinalampas muna iyon ni Len dahil sa dami ng bisitang naroon at ayaw niya gumawa ng eksena na alam niyang ikadidismaya ng kanyang mga magulang. Ilang sandali ang lumipas. Nagsimula na ang speech ni Cassie at natuwa ang lahat sa kanya, maliban kay Len na nagagalit pa rin sa kanyang boyfriend. Habang tahimik na nasa sulok si Len, lumapit ang ama nito sa kanya, kasamang isang lalaki. Anak, this is Dr. Alex. Gusto ko siyang makilala mo dahil pwede kanyang kunin sa ospital ng kanyang pinatatakbo. Wika kay Len ang kanyang ama. Nice to meet you, Mr. Alex. Magalang na wika ni Len. Hindi pa man nakakapagsalita si Alex, ay tinawag na ito ng iba pang mga bisita kaya naman hindi na sila nabigyan pa ng pagkakataon ni Len na makapag-usap. Habang nagkakasayahan ng lahat, nilapitan ni Cassie si Len at agad niyang ibinida sa kapatid ang regalong kwentas sa kanya ni Megs. Ang swerte mo sa fiancé mo. Sweet and romantic. Sana makahanap rin ako ng kagaya niya. Yung katulad na katulad niya. Mayaman, masipag, gwapo, at higit sa lahat, galante. Wika ni Cassie. Teka namang ngumiti si Len at kinalma ang kanyang sarili. Kahit na halos madurog ang sarili dahil sa ginawa ni Megs. Ayaw man niyang aminin ay nakakaramdam siya ng matinding selos sa ginawa ng kanyang fiancé. Happy birthday, sis. Enjoy your day. Nga pala, here's my gift for you. Wika ni Len, sabay abot ng regalo niya kay Cassie. Thank you, sis. Alam mo, kanina pa kita napapansin na mag-isa dito. Halika, join ka sa amin. Wika ni Cassie at nagulat si Len dahil tila ba biglang bumait sa kanya si Cassie. Naku, hindi kasi ako marunong sumayaw. Tsaka hindi ako masyadong umiinom. Mahina ako sa alak. Wika ni Len at tinanggihan niya si Cassie. Alam mo, ang KJ mo. Halika na. Bahala ka. Magtatampo ako sa'yo. Fine. Kahit hindi niya gusto na makisali sa kasiyahan, ay wala nang nagawa pa si Len dahil hinila na siya ni Cassie. Makalipas ang ilang oras, nakaramdam ng pagkahilo si Len. Kaya naman, naupo na muna siya. At doon, laking gulat niya nang kusa siyang lapitan ni Megs. Babe, kinausap ako ni Cassie. Sinabi niya sa akin na nagtatampo ka sa akin. That's why I realized na lately, masyado ako naging distant sa'yo. Hayaan mo, babawi ako sa'yo after nitong celebration ni Cassie. Wika ni Megs at natuwa naman si Len. Sa puntong yun, nakaramdam ng konsensya sa kanyang damdamin si Len.
dahil pinag-isipan pa niya ng masama si Cassie. Samantala, ito pa pala ang mag-aayos sa kanila ni Mix. Sorry din babe, dahil hinayaan ko na pangunahan ako ng selos. Sana maintindihan mo ko. Wika ni Len at sincere ito sa kanyang mga sinasabi. Well, wala naman sa akin problema yun. Siguro mas mabuti kung kay Cassie ka humingi ng pasensya at magpasalamat ka na rin sa kanya dahil sa kanya naliwanagan ako. Wika ni Mix sabay halik sa labi ni Len. Matapos makausap ang nobyo, kaagad na hinanap ni Len si Cassie at nang makita niya ito, ay kaagad niya itong niyakap. Para sa nang yakap na yon? Takang tanong ni Cassie. Ngumiti naman sa kanya si Len at naluha pa. Salamat sa pagkausap kay Megs ha. Akala ko hindi na kami magkakaayos, pero dahil sa iyo, kinausap niya ako. Garalgal na wika ni Len. Tss, ang drama mo naman. Wala yon. Ako din naman ang dahilan kaya kayo nagtalo eh. Bumabawi lang ako sa mga nagawa ko sa iyong kasalanan. I realize kasi na tama sila mami. Dapat mahalin kita as my sister. Tugon ni Cassie at ngumiti pa ito kay Len. Pasensya ka na rin sa ipinakita ko sa iyong ugali. Pwede pa naman tayong magsimula muli, di ba? Promise, babawi ako sa iyo. Wika ni Len, sabay taas ng kanan niyang kamay. Okay, gusto mong bumawi sa akin? Umpisahan mo dito. Wika ni Cassie sabay abot ng ala kay Len. Ang dami naman yata niyan, Cassie. Baka naman malasing ako. Eh ano naman kung malasing ka? Nandiyan naman si Migs para umalali sa'yo. At nandito din ako. Tsaka birthday party ko to ah. Dapat magsaya tayo. Kaya inumin mo na yan. Wika ni Cassie. Kinuha naman yun ni Len. At dahil hindi niya matanggihan ang kapatid, ay mabilis niyang nilagok ang isang baso ng alak. Matapos yung inumin, tila ba nakaramdam ng pagkahilo si Len. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim iyong nilagyan ni Cassie ng ecstasy. Cassie, nahihilo ako. Nagdadalawa ng paningin ko. Wika ni Len, muntik pa itong matumba at mabuti na lang ay nasalo siya ni Megs. Get her, ilayo muna siya dito bago pa mapansin nila daddy. Bulong ni Cassie kay Megs. Tumango naman si Megs at dali-dali niyang binuhat si Len paalis doon. Dinala niya ito sa isang hotel room at ilang sandali ay dumating na si Cassie. Habang nag-uusap ang dalawa sa labas ng silid, pinilit ni Len na tumayo at akmang lalabas na sana siya nang marinig niya ang usapan ni Cassie at Megs. Sa wakas, mapapaalis na natin siya sa landas natin. Wika ni Cassie at nang sumilip si Len, kahit nalalabo ang kanyang paningin, kitang-kita niya kung paano naghalikan ng dalawa at doon na siya na wala ng malay. Bahagya pang sumasakit ang ulo ni Len nang tumayo siya ng kama. Laking gulat niya dahil wala siya sa kanyang silid, hindi pamilyar sa kanyang lugar. At nang tingnan niya ang kanyang sarili, nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niya na wala na siyang suot na saplot. Dali-daling nagbihis si Len at kahit anong pilit niya na alalahanin ang lahat ng nangyari, ay wala siyang maalala. Kaya naman nagpasya siya na umuwi at tanungin na lang kay Cassie kung ano bang nangyari sa kanya. Dahil ito ang naaalala niya na huli niyang kasama. Ngunit pagpasok sa kanilang bahay, isang malutong na sampal mula sa kanyang ama ang bumungad kay Len. Nagtataka siyang napatingin sa kanyang ama habang hawak ang pisngi niya na tila ba naman hid sa lakas ng pagsampal sa kanya ni Cesar. Dad, bakit mo ako sinampal? Garalgal na tanong ni Len at naguunahan ng bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Cesar, kumalma ka muna. Awat ni Isabela sa asawa. Paano ako kakalma, Isabela? Sinayang nila ng ilang taon niyang pagsisikap dahil lang sa kapusukan. Sigaw ni Cesar. Naguguluhan naman na napatingin sa kanyang mga magulang si Len. Ano po bang nagawa kong mali? Walang kaalam-alam si Len na ang imahe niya na kanyang iningatan sa mahabang panahon ay nadungisan ng dahil lang sa isang pagkakamali na hindi niya inaasahan. Anak, wala ka bang naaalala? Look at this! Wika ni Isabela at ipinakita ang kumakalat na video kay Len. Paano to nangyari? Kasi hindi ba ikaw ang kasama ko before ako mawala ng malay? I thought si Miguel ang kasama ko. Natatarantang wika ni Len. I don't know what happened. I'm sorry, Len. Pero nalasing rin kasi ako and umuwi na ako sa bahay.
Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Patay mali siyang tugon ni Cassie. Napasabunot sa kanyang buhok si Len. Dismayado siyang napaupo sa sofa habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Ilang minuto pang lumipas, dumating si Migs na umiiyak at hinarap si Len. Paano mo to nagawa sa akin, Len? You cheated on me. Umiiyak na sigaw ni Migs at awang-awa naman ang mag-asawa dito. Nanginginig na lumapit si Len sa kasintahan at pilit niya itong nilalapitan, ngunit umiwas sa kanya si Migs. Migs, sorry, hindi ko alam kung paano ko nagawa to sa'yo. Hindi ko rin maalala ang mga nangyari. I didn't mean to hurt you. Umiiyak na wika ni Len at lumuhod siya sa paanan ng kasintahan. You betrayed me. At ngayon, sasabihin mo sa akin na wala kang maalala? Galit na sambit ni Migs at hindi malang nito magawang tingnan si Len. Migs, hayaan mo kaming disiplinahin si Len. Sa ngayon, mas makakabuti kung umuwi ka muna. Kasi, pakialalayan si Migs. Wika ni Isabela na agad namang sinunod ng mga ito. Naiwan naman si Len kasama ang kanilang mga magulang. Pinagsabihan siya ng mga ito at pinagbawalan pa siyang lumabas ng kanilang bahay. Pakiramdam ni Len, sobrang dumi niya dahil sa nangyari. Maging siya ay kinamumuhian niya ang kanyang sarili. Sa paglipas ng mga araw, hindi na malayan ni Len na isang buwan na palang nakalipas. Buhat ng mangyari ang iskandalo sa kanyang buhay. Buhat ng araw na yon, naging malamig na ang pakikitungo ng kanyang mga magulang sa kanya. Tanggap naman yun ni Len dahil alam niyang siya rin ang may kasalanan. Ngunit isang masamang balita ang tuluyang nakapagpaguho sa mundo ni Len. Dad, ano tong nababasa kong balita na kumakalat sa social media? Ikakasal po si Cassie kay Migs? Hindi makapaniwalang tanong ni Len sa kanyang ama. Masama naman siyang tiningnan ni Cesar. Bakit nagtatanong ka pa? Alam nga namang ituloy pa rin ni Migs ang pagpapakasal sa'yo. Matapos mo siyang lokohin. Wika ni Cesar at napaluha naman si Len. Pero bakit kay Cassie siya ikakasal? Alam niyo naman po na masasaktan ako. Masasaktan? Sana naisip mo yan bago mo niloko si Migs. Ayokong tuluyang masirang samahan namin ng pamilya ni Migs. Kaya para protektahan ang reputasyon ng pamilyang ito, kinailangan na si Cassie ang magpakasal kay Migs. Galit na sambit ni Cesar. Hindi naman pwede yun. Mahal ko si Migs at hindi siya pwedeng ikasal kay Cassie, Dad. Humahagulhol na wika ni Len. Bakit naman hindi pwede? Pasalamat ka na lang dahil sinalba ng kapatid mo ang pamilya niyo mula sa kahihiyan. Wika nagkararating na si Migs. Hindi makapaniwala si Len sa kanyang narinig at pakiramdam niya, pinira-piraso ang kanyang puso. Hindi na nakipagtalo pa si Len dahil sobra na siyang nasaktan sa mga nalaman. Bumalik na lang siya sa kanyang silid at doon niya ibinuhos ang lahat ng luha at sakit na kanyang dinaramdam. At dahil sa pangyayaring yun, tila ba nawala ng saysay ang buhay ni Len. Pakiramdam niya ay wala na siyang halaga sa lahat at wala na rin siyang dahilan para mabuhay. Kaya naman, napabayaan na niya ang kanyang sarili. Ilang linggo pa ang lumipas. Habang papunta sa kusina, bigla na lang nasuka si Len. At ilang sandali ay bigla na lang siyang nawala ng malay. Pagising niya ay nasa kanyang silid na siya. At sa kanyang tabi ay naroon ang isang doktor at ang kanyang pamilya. Kita niya ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang magulang. Kaya naman nakaramdam ng konting kasiyahan si Len. At umaasa pa rin siya na mapapatawad siya ng mga ito. Ang katahimikang bumabalot sa silid ay pinutol ng doktor nang ito ay magsalita. I am truly honored to share this wonderful news with everyone today. Miss Len is officially 1 month pregnant. Yes, at this very moment, she carries a new life within her. Congratulations! Sinabi ng doktor. Ano? Gulantang na wika ng mag-asawa. Maging si Len ay hindi nakaimik. Gulat na gulat siya sa kanyang narinig. At doon na tuluyang nasira ang tiwala ng kanyang pamilya sa kanya. Bitbit ang kanyang mga gamit at naipong pera, naglalakad mag-isa si Len sa gilid ng madilim na kalsada. Labis na nadurog ang kanyang puso dahil sinabihan siya ng kanyang mga magulang na ipalaglag ang batang nasa sinapupunan niya. Ngunit kahit na hindi handa ang dalaga sa biglaang pagbubuntis, ipinaglaban niya ang kanyang anak. Dahilan kaya itinakwil at pinalaya siya ng kanyang ama.
wala namang nagawa ang kanyang ina dahil si Cesar ang nasunod sa desisyong iyon. Ipapakita ko sa inyo na mali kayo ng iniisip sa akin. Sisikapin kong ayusin muli ang aking reputasyon at gagawin ko ang lahat para makita ninyo na hindi hadlang ang bata sa aking sinapupunan. Umiiyak na wika ni Len at kasabay nito bumuhos ang malakas na ulan na tila ba dinadamayan siya sa kanyang kalungkutan. Nangupahan si Len sa isang maliit na apartment na malayo sa dati niyang tirahan at doon niya sinimula ng kanyang bagong buhay. Pinutol na nila ng kanyang komunikasyon sa mga magulang, lalo na kina Migs at Cassie dahil sobra siyang nasaktan sa pagtrato ng mga ito sa kanya. Sinubukan nila na maghanap ng trabaho pero dahil sa viral video niya ay nahirapan siya na makapasok sa mga kumpanyang kanyang inaplayan. Kaya naman walang nagawa si Len kundi ang mamasukan sa isang maliit na karinderya. Maliit lang ang kita pero pinagtiyagaan iyon ni Len. Lumipas ang ilang buwan, unti-unting nakabangon si Len. Kasabay nito, lumalaki na rin ang kanyang tiyan. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad patungo sa isang ospital kung saan siya nagpapacheck up, nakita nila ng isang matanda sa labas ng ospital na tila ba nahihirapang huminga. At ramdam ni Len ang panik ng crowd. Humakbang siya palapit at sumigaw. "Everyone, back up! Give me space!" Patalikod niyang niyakap ang pasyente. Ang isang kamao ay inilagay sa area ng above the navel but below the sternum. Mabilis siyang nagbigay ng abdominal thrust, improversion ng Heimlich maneuver. Isang malakas na pagbuga ng inilabas ng matanda at umulsik ang prutas na bumara sa daluyan ng hangin nito. Labis na nagpasalamat ang matanda kay Len at nakuhaan naman ng video ng mga tao ang ginawang pagliligtas ni Len. Ngumiti lang si Len at agad na pumasok sa ospital para sa kanyang check-up. Lingid sa kaalaman niya, ang ginawa niyang pagsagip ay nasaksihan ng may-ari ng ospital. Matapos ang kanyang check-up, laking gulat ni Len nang ipatawag siya sa office ng hospital owner. Pagpasok doon, nakita nila ng isang pamilyar na lalaki. "Excuse me sir, nakita na ba tayo?" Bungad na tanong ni Len sa lalaki. "Yes, 3 beses na. Buti naman natatandaan mo pa ako." Tugon ng binata. Bahagya naman na kinabahan sila nang makita niya ang pangalan sa desk ng lalaking kaharap niya. At doon lang niya napagtanto na ang kanyang kausap ay ang direktor at isa sa mga may-ari ng ospital. At doon lang sumagi sa isipan ni Len na nakilala na pala niya ito noong kaarawan ni Cassie. At ito rin ang nabunggo niya noon at natapunan ng kape. Akala ni Len ay pinapupunta siya doon dahil sa pagkakabangga niya noon sa lalaki at pagkakatapon ng coffee sa mamahalin nitong polo. Pero magalang siyang pinaupo nito, malayo sa arogante at masungit na impresyon niya dito. "Bakit mo ako pinapunta dito?" Diretsong tanong ni Len. "Nakita ko kung paano mo iniligtas ang isang matanda kanina sa labas ng ospital. Bumilib ako sa iyo dahil sa kabila ng pagbubuntis mo, nagawa mo pang tumulong sa iyong kapwa." Wika ng lalaki. Ngumiti naman si Len at napayuko. "Hindi man hadlang ang pisikal nating kalagayan para tumulong sa kapwa. Tsaka pangarap ko rin na makapagpagamot ng mga taong nangangailangan ng tulong. Kaso mukhang hindi na matutuloy ang pangarap kong yon." Wika ni Len na may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Napatingin naman sa kanyang lalaki. At laking gulat ni Len nang abutan siya ng panyo ng lalaki. "Punasan mo ang luha mo. Baka isipin nila, pinaiyak kita. Anyways, ako nga pala si Alex. And you are Len De Castro, right?" Wika ni Alex at nagulat naman si Len dahil kilala siya ng binata. "Kilala mo ako?" Ngumiti naman si Alex. "Of course, sino bang hindi makakakilala sa isang katulad mo? Kilala ka ng lahat sa galing mo sa medisina. May maganda akong offer for you." Wika ni Alex. Napakunot noon naman si Len at nagtatakang napatingin kay Alex. "Teka Mr. Alex, kilala mo ko. Ibig sabihin, alam mo rin ang kumakalat na isyu tungkol sa akin? Kasi imposibleng hindi mo yun alam." "Actually, narinig ko. Pero di ko na inusisa pa. Hindi naman ako tumitingin sa isang pagkakamali ng isang tao. Len, magaling kang doktor at gusto kitang tulungan na maabot mo ang iyong pangarap. Naniniwala ako na lahat ng tao ay may karapatan na mabigyan ng second chance. I want you to be my doctor here in our hospital.
Actually, matagal na. Wika ni Alex na siyang ikinagulat ni Len. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tama bang pagkakaintindi ko? Gusto mo akong maging doktor dito sa ospital mo? Garalgal na tanong ni Len at hindi siya makapaniwala sa oportunidad na iyon. Yes, Len. Pero sa ngayon, alagaan mo muna ang baby mo. And if you are ready physically, you can start. Wika ni Alex. Dahil sa emosyon at labis na kagalakan, nayakap ni Len si Alex. Salamat! Sobrang saya ko dahil nabigyan ako ng ikalawang pagkakataon para matupad ang pangarap ko. Umiiyak na wika ni Len. Nang mapagtanto niya ang kanyang nagawa, ay agad siyang lumayo kay Alex at humingi ng pasensya. I'm glad to hear that. Maiba ko. Kailan ka pala manganganak? Tanong bigla ni Alex at napangiti naman si Len. Ang random mo naman, pero this month na ang kabuwanan ko. Tugon ni Len sabay puna sa kanyang luha. I see. Tatango-tango na wika ni Alex. Matapos ang pag-uusap na iyon, ay nagpaalam na si Len kay Alex. May ngiti sa labi na lumabas sa office ni Alex sa Len. Samantala, si Alex naman ay malalim na bumuntong hininga at tinawagan nito ang kanyang sekretary. Find the information about Len De Castro pregnancy. I need it ASAP. Wika ni Alex. Seryoso itong nakatingin sa labas ng kanyang office habang pinagmamasdan ang papalayong si Len. Finally, I found you. Magkakaroon na rin ng kaliwanagan ng lahat. 5 taon na ang nakalipas, buhat ng maging doktor si Len sa ospital ni Alex. Sobrang saya ang nararamdaman niya dahil sa wakas ay unti-unti niyang naibabalik ang magandang reputasyon niya. Samantala, ang huling balitang nalaman ni Len tungkol sa dating pamilya ay tuluyan nang naikasal sina Cassie at Migs. Masakit pa rin kay Len ang nangyari, pero tinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa kanyang anak at career. Samantala si Alex naman ay naging kaibigan ni Len at palagi itong umaalalay sa kanya. Kumusta Len? Sa day off mo, pwede ba tayong lumabas kasama ni Leah? Tanong ni Alex kay Len. Oo naman Alex, alam mo yung batang yon lagi kang hinahanap. Daddy nga ang tawag niya sa'yo dahil yun daw ang sabi mo sa kanya. Loko-loko ka talaga, baka masanay yung bata eh. Hayaan mo na, sabik lang talaga sa ama si Leah. At kung ang pagtawag niya ng daddy sa akin ang magpapasaya sa kanya, ayos lang. Gustong gusto ko nga eh, instant daddy. Wika ni Alex. Salamat dahil lagi kang nariyan para sa amin ng anak ko. Wala yun, basta yun naman ako nakasama kayo, lalo ka na. Pabulong na wika ni Alex at hindi naman yun masyadong narinig ni Len. Anong sabi mo? Hindi ko masyadong narinig eh. Ha? Wala naman. Napatango naman si Len at mabilis itong kumilos nang dumating ang mga pasyente. Lumipas ang 1 linggo, dumating na ang araw ng day off ni Len at namasyal sila ng kanyang anak kasama si Alex. Labis ang sayang naramdaman ni Len at hindi niya maitatanggi. Nahuhulog na ang kanyang loob sa binata dahil sa mga ginagawa nito para sa kanya. Alam ni Len na malabong magkagusto sa kanya si Alex, kaya naman itinago niya na lang ang kanyang tunay na nararamdaman sa lalaki. Kinabukasan, he invited Len sa isang private restaurant at sinabi nito na nais niyang may makasama sa pagpunta doon. Anong meron? Bakit biglang nag-iyakan na kumain dito sa restaurant? Tsaka private pa. May okasyon ba? Tanong ni Len kay Alex. Ngumiti sa kanya si Alex at laking gulat ni Len nang bigla na lang siyang hinawakan ni Alex sa kamay. Kaagad na bumilis ang tibok ng puso ni Len. Len, may gusto kong aminin sa'yo. Panimula ni Alex. Nagtaka naman si Len at hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat maramdaman. Anong aaminin mo sa akin? Bigla naman akong kinabahan sa sasabihin mo. Hindi naman umimik si Alex. Maya-maya pa'y dumating ang isang lalaki na nakasuot ng itim na suit at umupo sa table ng dalawa. Len, I want you to meet Mr. Santiago, my private investigator. Wika ni Alex. Nagtatakang napatingin si Len sa binata. Hindi niya alam kung ano nga bang nangyayari. Teka lang, sabi mo sa akin may aaminin ka diba? Bakit may private investigator dito? Naguguluhang tanong ni Len. Len, naalala mo nangyari ng birthday ni Miss Cassandra?
At biglang nagbago ang timpla ni Len pagkadinig sa araw ng kaarawan ng kinikilalang kapatid. Isa yon sa pinakamadilim ng buhay niya. Napalunok siya bago nakapagsalita. Oo, bakit? Anong meron? Pinaimbestigahan ko kung anong tunay na nangyari sa iyo at sa akin. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan ako. Ako yung lalaki na kasama mo sa kumalat na ng mga larawan at video noon. At ako ang ama ni Leah. Ano? Paano? Bakit ngayon mo lang sa akin sinasabi to? Dahil hindi ko rin alam ang totoo. Honestly, nung magkita tayong muli, pinaimbestigahan kita. Alam ko kung ikaw ang mga babaeng nakasama ko nung gabing yun. Kaya hinire ko si Mr. Santiago para alamin ang totoo. At kaya siya nandito para linawin ang mga nangyari. Paliwanag ni Alex. Hindi man nakakibo si Len. Gulat pa rin siya sa mga sinasabi sa kanya ni Alex. Miss Len, tama ang narinig mo. Si Mr. Alex nga ang lalaking kasama mo sa video. Base sa aking pag-iimbestiga, hindi niya sinasadyang nangyari. Dahil someone put an ecstasy in his drinks. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Dahil biktima lang din siya kagaya mo. Plinano ang mga nangyari sa inyo. Sambit ni Mr. Santiago. Plinano? What do you mean? Sinet up tayong dalawa para sirain. Sagot ni Alex. Nagpatuloy naman sa kanyang pagsisiwalat ng katotohanan si Mr. Santiago. May nakuha kong mga ebidensya na baka pagtuturo sa mga salarin. Hawak ko ang video ng pag-amin ng waiter na inutusan ng mga taong gustong sumira sa inyo. Wika ni Mr. Santiago. At doon ay ipinakita niya ang mga ebidensya kina Alex at Len. Hindi naman makapaniwala si Len sa kanyang nalaman. Ibig sabihin, plinano ni Cassie at Mix ang nangyari sa akin? Mga walang hiya sila. All this time, I felt guilty dahil sa nangyari. Pero biktima pala ako ng kademonyohan nila. Galit na wika ni Len. Calm down, Len. Kaya ako nagpaimbestiga para malaman ko kung sino bang nasa likod ng mga pangyayaring yun. At ngayon na alam na natin ang totoo, hindi na nila matatakasan pa ang kanilang ginawang kasalanan. Wika ni Alex. Pagbabayarin ko sila. Gaganti ako sa ginawa nila sa akin. Galit na wika ni Len. Ngunit hinawakan ni Alex ang kamay ni Len. Tumitig si Alex sa mga mata ni Len, saka seryosong nagturan. Leave it to me. Huwag ka na magsayang pa ng oras sa kanila. Wika ni Alex at makahulugan itong ngumiti kay Len. Kinakabahan na nakatayo si Len sa harap ng isang luxury hotel. Kung saan gaganapin ang isang elite business retreat. Kung saan nagsama-sama ang mga pinakamayayaman at pinakamataas na antas na mga negosyante, CEO at mga investor. Pagdating sa entrance ay agad na hinarangan si Len ni Cassie at Migs. Ngumiti si Cassie kay Len at tila ba nanunudyo. Oh, hello Ampon. At anong ginagawa ng isang hampas lupa dito sa pagtitipon ng mga kilala at mayayaman na pamilya? Len, nagkamali ka ata ng napuntahan. Hindi ka pwede dito. Panglalait ni Cassie kay Len. Galit at puot ang naramdaman ni Len nang makita ang dalawa. Ngunit kinalaman niya ang kanyang sarili. Cassie, meron akong invitation card, kaya huwag mong harangan ang dadaanan ko. Walang emosyon na wika ni Len at akmang aalis na ito nang bigla siyang hawakan sa braso ni Cassie. Kinakausap pa kita, huwag kang bastos! Sigaw ni Cassie at bigla nitong sinampal si Len. Sumusobra ka na! Wika ni Len at gumanti ito ng sampal kay Cassie. How dare you hurt my wife? Wika ni Migs, sabay hawi nito sa kanya. Doon na nila napukaw ang atensyon ng lahat at lumapit na rin sa kanila sina Cesar at Isabela. Anong nangyayari dito? Tanong ni Cesar. Dad, she slapped me! Paawa ni Cassie sa kanyang ama. Padaanin niyo ko. Wala namang gulo kung hindi kayo haharang-harang sa dadaanan ko eh. Isa pa, ilugar mo ang pag-uugali mo Cassie. Hindi pwede dito ang ugali mong bulok, gaya ng pagkatao mo. Mariing wika ni Len. Ikaw ang hindi pwede dito. Guard, paalisin yung babaeng to. Sigaw ni Migs. Len, umalis ka na lang, bago ka pa mapahiya. Wika ni Isabela at natawa naman si Len. Bakit ako aalis? Iimbitado ako dito. I have my invitation card, kaya tumabi kayo. Wika ni Len at agad niya iyong ipinakita sa lahat. Nagulat ang mga ito nang makita nila ang nakapangalan sa invitation.
Si Mr. Goldman na nagbigay sa'yo niyan. In your dreams, Len, imposibleng makilala ng isang katulad mo, ang pinakamayaman sa lahat ng elite business owner. Hindi papansinin ni Mr. Goldman ang isang tulad mo. Sigaw ni Migs at tumawa pa ito. Nagtaka naman si Len dahil kilala ng mga ito si Mr. Goldman. Dahil maging siya ay walang ideya sa tunay na pagkatao ng pangalan na nakalagay sa invitation. Dahil si Alex ang mismo nagbigay noon sa kanya. Walang maniniwala sa isang sinungaling at manlolokong kagaya mo. Sigaw ni Cassie at hinablot nito sa kamay ni Len ang invitation card at walang pag-aalinlangan na pinunit iyon. Bakit mo ginawa yon? Galit na wika ni Len. Dahil peke lang naman yon. Nababaliw ka na ata. Siguro, nalaman mo na nandito kami kaya gumagawa ka ng paraan para masundan kami. Wika ni Cassie. Sino ba kayo para sundan ko? Inimbitahan ako dito. Pero itong ginawa nyo? Tabi, papasukin nyo ako. Ipinakita ko na sa inyong invitation ko. Wika ni Len, ngunit sa halip na padaanin ay hinarangan pa siya ng mga guard at hinawakan sa kanyang mga braso. Kalad ka rin yung babae yan paalis dito. Wika ni Migs. Bitawan niyo siya. Wika ng isang boses ang nagpalingon sa kanya at sa lahat. Alex, ano ginagawa mo dito? Tutulad ka rin ba dito kay Lena? Nagpupumilit pumasok? Mapang-insultong wika ni Migs kay Alex. Nagtatakang napatingin sila kay Alex dahil hindi niya alam na kilala pala ito ni Migs. Hindi naman pinansin ni Alex si Migs. Dinaanan niya lang ito at agad na lumapit sa mga guard na may hawak kay Len. Bitawan niyo siya kung ayaw niyong mawalan ng trabaho. Walang emosyon na wika ni Alex. Tumawa naman si Migs nang marinig ang sinabi ni Alex. Hoy Alex, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Isa ka lang namang doktor. Gaya ni Len, basura ka lang sa amin. Wika ni Migs at tinulak pa nito si Alex. Basura? Migs, malino kong naaalala kung paano ka nagmakaawa sa akin noon na tulungan ka sa negosyo mo. Tapos ngayon na umuunlad ka na at nakakataas-taas, nakalimot ka na. Wika ni Alex. Noon yun, pero hindi mo ko tinulungan. Pero mas mabuti na din yun. Look at you now, compared to me. Isa ka lang di hamak na doktor, samantalang ako naman ay isang CEO ng kilalang kumpanya. Wika ni Migs na may pagmamalaki. Tumawa naman si Cassie at nakisali sa usapan. Dr. Alex, kung ako sa'yo, huwag mo nang ipagtanggol yung si Len. Wala ka namang mapapala sa kanya. Bakit? Nilandi ka ba niya at inakit para makuha ang atensyon mo? Wika ni Cassie. Huwag mo kong itulad sa'yo. Wika ni Len. Hayaan mo sila magsama, Cassie. Bagay naman sila. Isang pipitsuging doktor at isang manlolokong malandi. Wika ni Migs at sinenyasan pa ang mga guard na paalisin ang dalawa. Get off! Hindi niyo pa nga ako lubusang kilala, pero hinuhusgahan niyo na. Nakakaawa kayo. Galit na wika ni Alex. Kilalang kilala ka namin, Alex. Isa kang desperado, kagaya ni Len. Isang nagbe-feeling hero at isang nagpapanggap na inimbitahan ni Mr. Goldman. Wika ni Migs. Nagsasabi naman ang totoo si Len. Binigay ko sa kanya yung invitation card at ako rin ay kasama sa elite business retreat na ito. Wika ni Alex at laking gulat ng lahat nang makita nila ang nakasulat sa invitation card ni Alex. Mr. Goldman? Ikaw si Mr. Goldman? Gulantang na tanong ni Cassie at maging si Len ay nagulat din sa kanyang nakita. Tumawa naman ang lahat kabilang na si Migs. Imposibleng ikaw si Mr. Goldman. Isang malaking kalokohan, Alex. Huwag kang magpanggap bilang siya dahil kailanman hindi dumalo sa kahit anong event ang tunay na Goldman. Wika ni Migs at sumang-ayon sa kanya ang lahat na naroon. Pinagtawanan ni Alex ang lahat at ininsulto ng mga ito. Galit na galit si Alex at seryosong tumingin sa lahat. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Magsisisihan ninyo ang inyong ginagawa. Wika ni Alex. Nakakatakot naman. Pangiinis pa ni Migs. Kinuha ni Alex ang kanyang cellphone at agad niyang tinawagan ang kanyang assistant. Withdraw all my investment from every company that attended the elite business retreat. Effective immediately. Tawagan ng manager ng Lux Hotel. Pauwi ng lahat ng guests, investors, at business owners na nasa Grand Atrium in 10 minutes. Now! Wika ni Alex at agarang lumabas ng hall kasama si Len.
Just wait and see. Bulong pa ni Alex kay Len. Wala sa mukha nito ang galit, pero may itinatagong pangiti sa mga labi na ikinangiti naman ang bahagya ni Len. Nagulantang ang lahat nang biglang i-anunsyo ang pagsasara ng Grand Atrium, Lux Hotel at puresahang pinalalabas ang lahat. Nakatanggap rin ang lahat ng isang tawag mula sa kanilang mga kumpanya sa pag-pull out ni Mr. Goldman ng kanyang investment sa lahat ng naroroon. Doon lang napagtanto ng lahat na nagsasabi ng totoo si Alex. Nang ma-realize ni Migs ang kanyang nagawa, aligaga siyang hinabol si Alex at lumuhod sa paanan nito sa harap ng maraming tao. Alex, pasensya ka na. Hindi ko alam na ikaw si Mr. Goldman. Huwag mo namang i-pull out ang investment mo sa kumpanya ko. Ikaw ang pinakamalaking investor ko at kapag wala ka, malulugi ang negosyo ko. Hindi ko naman sinasadya ang mga sinabi ko. Nadala lang ako ng emosyon. Please, patawarin mo ko. Pagmamakaawa ni Migs. Really? Oo, hindi ko sinasadya. Gagawin ko ang lahat ng iutos mo. Please, patawarin mo ko. Hindi ko naman intensyon na sabihin lahat ng yun sa'yo eh. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko. Wika ni Migs. Ngumisi naman si Alex at tinitigan sa kanyang mga mata si Migs. Hindi mo rin ba sinasadya na pakipagsabwatan noon kay Cassie para sirain ang reputasyon ko at ni Len? Malakas na wika ni Alex. Nanlaki ang mga mata ni Migs at si Cassie naman ay napaatras. Kita sa mukha nito ang pamumutla. Isa-isang nagdatingan ng mga pulis at laking gulat ng lahat nang sabihin ng isa sa mga pulis na kinasuhan sina Migs at Cassie sa krimen na kanilang ginawa ilang taon na ang nakalipas. Agad pinusasan ang mga ito. Natatarantang nagpupumigla si Cassie at bumaling sa kanyang mga magulang. Mommy, Daddy, help me! Wala akong kasalanan! Buwisit ka, Len! Panigurado pakana mo to para sirain ako! Sigaw ni Cassie. Nilapitan naman siya ni Len. Gumiti ito at tinitigan sa mata si Cassie. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Wala akong ginagawa sa'yo. Ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo sa impyerno dahil demonyo ka. Mapang-insultong wika ni Len kay Cassie. Pagbabayaran mo ang ginawa mo tong sa akin, Len. Kapag nakalabas ako, I will make your life a living hell. Galit na sigaw ni Cassie. Yun ay kung makakalabas ka pa sa dami ng kasong kahaharapin mo. Tama yan, may forever kayo ni Migs sa kulungan. Wika ni Len. Hindi na nakasagot pa si Cassie dahil ipinasok na siya sa police mobile. Ganon din si Migs. Hiyang-hiya sina Cesar at Isabella sa mga nangyari. Ni tumingin kay Len ay hindi nila magawa. Let's go home. Wika ni Alex at inilahad niya ang kanyang kamay kay Len. Tinanggap naman yun ni Len at sabay silang sumakay sa mamahaling sasakyan na nagsundo sa kanila. Matapos ang mga pangyayaring yun, lumabas sa media ang balita tungkol sa unti-unting pagbagsak ng mga sikat na kumpanya. They deserve it. Wika ni Alex at kinuha niya ang 2 glass of wine at ibinigay niyang isa kay Len. Hindi ko ina-expect na may tinatago ka palang pagkatao. Lahat naman tayo may sekreto, Len. I just do the right thing. Bakit mo nga pala ako tinulungan? I mean, alam ko gusto mo maghiganti dun sa ginawa ni Migs at Cassie. Dahil pati ikaw, dinamay nila. Pero bakit mo ko ipinagtanggol? Tanong ni Len. Gumiti naman si Alex. Huminga ito ng malalim sa kahinawakan ng kamay ni Len. Honestly, noong una gusto ko lang naman talaga malaman ang totoo at ipakulong ang mga taong nasa likod ng mga nangyari. Pero nung makilala kita, everything changed. Mabuti kang tao, Len. You deserve to treat better. Noong una, akala ko, concern lang ako sa'yo dahil ikaw ang ina ni Leah, ng anak natin. Pero napagtanto ko, unti-unti na pala ako nahulog sa'yo. Paliwanag ni Alex. Napangiti naman si Len. Na-inlove ka na sa akin? Tanog ni Len at tila ba naninigurado kung tama ba ang kanyang pagkakaintindi sa sinabi ni Alex. Yes, mahal na kita, Len. At gusto kong bumawi sa'yo at sa anak natin. Pwede ba yun? Wika ni Alex. Napangiti naman si Len. Alam niya na matagal na siyang may nararamdaman para kay Alex. Pero itinago niya iyon dahil akala niya ay wala na siyang chance pa. Ngunit ngayon na alam na niya ang tunay na nararamdaman ni Alex para sa kanya, nawala ang kanyang mga pangamba. Napalitan niyo ng pagkasabik at saya dahil sa wakas maipakikilala na niya sa kanyang anak ang ama nito.
Oo naman, Alex. You deserve to be happy. At hindi ko ipagkakait sa iyong karapatan mo kay Leah dahil wala ka namang ginawang masama. Wika ni Len at labis ang sayang naramdaman ni Alex. Matapos ang kontrobersyang yumanig sa media, unti-unting humupa ang pangalan ni Migs at Cassie. Ilang linggo pagkatapos ng kaso, tuluyan ang nawala ng balita si Len tungkol sa dalawa. Hindi na siya nag-abalang alamin kung ano pang kalagayan nila. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil napagod na rin ang puso niya sa lahat ng sakit at paninira. Ang tanging importante para sa kanya ay ang kapayapaang matagal nang inaasam-asam ng puso niya at ang bagong direksyon ng kanyang buhay. Mabilis ang mga sumunod na buwan. Isang gabi, sa tahimik na restaurant, humiti si Alex sa kanya habang hawak ang kanyang kamay. "Can you be my wife, Len?" Napangiti si Len. Totoo ang sayang nararamdaman niya at hindi niya maiwasang maiyak. "Oo, pumapayag ako na maging asawa mo." Wika ni Len at napasigaw pa si Alex sa tuwa. Sobra ang saya naman ng kanilang anak na si Leah nang malaman niyang opisyal na silang pamilya. Sa bawat araw, unti-unting nakikita ni Len ang bagay na hindi niya malang inakala. Ang tumawa ulit ng walang bigat. Ang magmahal ulit ng walang takot. Lumipas ang ilang taon at sa isang engranding seremonya na dinaluhan ng mga kilalang personalidad, opisyal na ikinasal sina Alex at Len. Habang naglalakad siya sa aisle, maganda, matatag at puno ng tiwala sa sarili. Ramdam niya ang kaligayahan na matagal na niyang inaasam. Sa altar, umiiyak na nakangiti si Alex habang papalapit ang kanyang mapapangasawa sa kanya. At sa harap ng maraming tao at sa Diyos, nag-isang dibdib ang dalawa na puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng kasal, hindi huminto si Len sa pagiging simpleng doktor sa ospital. Naging inspirasyon niya ang mga pasyenteng natulungan niya ng walang alinlangan. Nag-aral siya sa abroad. Kumuha ng iba't ibang specialized training at ilang taon lang ang lumipas, sumikat ang pangalan niya bilang isa sa pinakamagaling na surgeon sa bansa. Ang social media accounts niya ay puno ng papuri at pasasalamat mula sa mga pasyenteng muntik nang mawala ng pag-asa, ngunit nabigyan ulit ng pagkakataon dahil sa kanya. Hindi nagtagal, maging ang international medical boards ay napansin ang husay niya. Nakatanggap siya ng awards, recognition at imbitasyon para mag-lecture sa iba't ibang bansa. Habang lumalakas ang pangalan ni Len, lumalawak din ang negosyo nila ni Alex. Naisip niyang gamitin ang kaalaman niya hindi lang sa ospital, kundi pati sa management. Nag-aral siya ng business administration sa gabi, habang full-time doctor naman sa araw. At nang matutunan niya ang lahat ng dapat pag-aralan tungkol sa management, marketing at leadership, mas lalo pang lumakas ang kumpanya nila. Inayos niya ang sistema, nagdagdag ng mga benepisyo para sa mga empleyado, at ginawang mas human-centered ang operasyon ng negosyo. Unti-unti, ang kumpanya nila ni Alex ay umangat at naging top tier sa industriya. "Grabe, Mine," ani Alex nang minsang sabay silang kumakain ng dinner. Ibang-iba ka magpatakbo ng negosyo." "Wala yan, team tayo. Lahat ng tagumpay, hindi ko makakamit kung wala ka sa tabi ko." Habang tumatagal, lumalakas ang karisma ni Len dahil mas payapa na ang puso niya at mas buo ang loob niya. Sa mga interview, hindi lang siya basta doktor. Isa siyang tagapagbigay pag-asa. Sa mga endorsement, palagi niyang sinasabi ang mga aral na kanyang natutunan. At dahil doon, kaliwat ka ng kumpanya ang gustong kumuha sa kanya. Nagkaroon siya ng endorsement para sa health campaigns, hospital equipment, medical brands, at maging luxury brands. Tuwing may documentary tungkol sa buhay ng mga Pilipino overseas, isa siya sa mga panauhin. Tuwing may medical emergency sa bansa, pangalan niya ang hinahanap. Maging ang media, halos araw-araw siyang ini-interview. Sa bawat paglitaw niya sa TV, social media at print ads, mas lalong sumisikat ang pangalan niya. Umabot pa sa puntong tinawag na siya bilang pinakamayamang doktor sa bansa. Hindi dahil sa pagiging materialistiko, kundi dahil naging matalino siya sa paghawak ng pera. Nag-invest siya. Nagtayo ng medical institution, nagbigay ng scholarship para sa mga batang gustong maging doktora. "Gusto kong matulungan ang lahat ng gustong makamit ang kanilang mga pangarap.
at maging inspirasyon sa lahat. Pero hindi sa kasikatan o pera. Sa puso, dahil hindi kayang bilhin ng salapi ang kabutihan ng tao. Pinalakpakan siya ng lahat ng tao at nang makita niya sa audience sa mga mata ng kabataan na puno ng pangarap, alam niyang tama ang landas na tinatahak niya. Sa bahay, hindi nagbago ang pagiging simple ni Len. Kahit sikat siya, kahit pinagkakaguluhan siya ng media, iba pa rin ang ngiti niya kapag nakikita si Leah na kumakain sa hapag. O si Alex na nagluluto ng paborito nilang ulam. Ma, nakita ko yung interview mo kanina. Ani Leah habang nakangiting naglalakad papalapit. Ang galing mo! Hinila nila ng anak at hinilikan sa noo. Ikaw ang inspirasyon ko, anak. Kayo ng daddy mo. Talaga? Totoo. Kung hindi dahil sa inyo ng daddy mo, baka hindi ako naging ganito katatag. Samantala, sa kabilang banda, halos walang pumapansin kina Mix at Cassie. Dahil sa kaso, natanggal si Mix sa board ng kumpanya at nagkawatak-watak ang mga negosyo nila. Si Cassie naman, halos hindi na pinapansin ng media matapos masangkot sa iskandalo. Ilang taon pang lumipas at mas tumaas pa ang ranggo ni Len sa medical field. Naging head consultant siya ng pinakamalaking hospital chain sa bansa. Habang si Alex naman ay naging CEO ng pinakamatatag na logistics company. Magkasama, tumayo sila bilang power couple. Hindi dahil sa title, kundi dahil sa respeto at pag-ibig. Tuwing may malaking event, sabay silang naglalakad sa red carpet. Walang pagdududa, walang pangamba. At sa likod ng lahat, laging nakasunod si Leah. Lumaking may inspirasyon, disiplina at tapang. Sa huli, hindi ang kasikatan o pera ang nagpabago sa buhay ni Len, kundi ang desisyon niyang tumayo ulit matapos masaktan. Ang tapang niyang tuklasin ang sarili kahit pa ilang beses siyang sinubukang pabagsakin. Ang puso niya na minsang nawasak, ngayon ay puno ng pangarap, pagmamahal at tagumpay. At sa mga mata ni Alex, siya ang babaeng hinding-hindi niya iiwanan. Sa lahat ng tagumpay ko, ikaw ang dahilan kung bakit ko nakayanan ang lahat. Mahigpit siyang niyakap ni Alex. Hindi, ikaw ang dahilan kung bakit naging posible ang pangarap nating dalawa.